Sabi inyong mapangutana. Pamoy kalibog niya sa atong pagtuo. Pista. Anong magpista man ta? Ang uban mo takig pista, pero mo sikretong pista. Muingon nga kanang pista yan na siya, pero nasakpan piting usap sa bomba. Pero napagina sa Bible nga magpista ta, bisan sa Old Testament, himuon na kada tuig. Esther 9:21-22. Sila iyang ipahimangnuan sa pagsaulog sa ika-14 o ika-15 kaadlaw sa bulan sa datuig-tuig. Kay mo kini ang mga adlaw nga naluwas sila sa ilang mga kaway, umausab ang bulan nga ilang kagool ginlisan kalipay o kasadya. Ug busa angay nga kini mga adlaw himuong pangilin. Unsa man pangilin? Binisaya man na, Cebuano man na, sa English na feast, sa kinat sila festa. Himuong pangilin og adlaw sa kasadya. Mo pista adlaw sa kasadya kay lipay-lipay na diya. Mga adlaw nga sila magregaluhay og mga pagkaon. Kay sa pista ang uban maglitson pa pagkaon sa mga tao nga ang uban dili kaila. Mo nang giregaluhan ni nato sila pagkaon. Mga uban tag sa kakaon ang litson dili na usapon. Litson nagtulon. Mga uli sa ilaha nga problema kay kakian-kian na. O mga pagkaon o maghatag og limos sa mga kabos. Muna mga igsoon, ang paghatag og limos sa mga kabos mo na yung giingon nga mga kabos na walay pagkaon nga dili makabalos nimo mo na napasabot ya. Busa kung naay mabista sa inyo nga og tanaw niyo publika ignaong mao nay unahang pagkaon. Kay always remember mga igsoon before na ako na padayong basa. Ang mga kabos nga mga tao giingona ni Lord Jesus nga iyang mga igsuon. Munang naglibog tong uban nga, Lord, anong nalangit man ni Lord? Mingon ang Ginoo, kana tungod kay ang akong mga igsuong mga kabos inyo mangipakaon. San Mateo 5:41-42. Ug moingon niya siya ngadto sa mga tao sa iyang asa. Ano sa man kami sa 38? Asog na nato sa City. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kano sa man kami makakita kanimo nga gigutom mo gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom? Kano sa man kami makakita kanimo nga dumudong gidawat kami kanimo sa among mga balay, uhubo gibisihan kanamo? Kano sa man kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo? Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. So katong mutabang sa mga kabos malangit kay si Lord Jesus dahil igsoon dahil ni Lord Jesus itong ditabangan. Now balik ta sa magpista. Esther 9. Nganong duha ka adlaw doon ay bispiras o nailiwas ato na basaw. Nabagi na sa Bible nga na bispiras nailiwas ato na basaw. Esther 9 ato ipadayon sa 20 nabasa na ba na ato no? Nga mga adlaw sila magiluhay mga pagkaon o mohatag og limos sa mga kabos. So unya moingon dai mga protestante gipahunong naman ang pangilin brad ngano magpista magyapon mo atong basahan ang teksto nga lang gigamit ha. Oseas 2:11 dili malakyas no. Oseas 2:11 dara. Gunungon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin. Pista sa mga Dio. Anong giingon na kay nagpakasalaman sila. Mga bagong subang sa bulan, mga adlaw ipapahulay. So gipahulong na po na. O ang tanan gitagal niya nga panahon. O ang tanan gitagal niya nga mga pangilin. So may mga isang gipahulong na mga anong magpista magyapon mo? Ngano tungod kay sinit panahon ni Lord Jesus, iyang gipadayon ang pista sa Christian religion ha. Atong sa Lucas 22:8 nga ang Ginoo nagpahikay og pagkaon panahon sa pista. Gingon din Ginan ni Jesus si Pedro si Juan, lakaw kamo og hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Pista sa pagsaylo. Sa laybahin pista sa pagsaylo. So naghikay ang Ginoo og pista sa pista mo nang maghikay pita panahon sa pista. So sa sinugdan sa Old Testament ang pista pahinungod sa mga hitabo nga naluwa sila. Pero sa Christian religion pahinungod na sa mga taong balaan. Nabasa sa Bible, Hebrew 3:6. Mo na ni ang pista. Gingon din Hebrew 3:6. Undang kita ning ulan. Gingon din Mo niya, nganong magpista ta?
Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandunga giun sa nila pagkinabuhi ug pagpakamatay ug awata ang ilang pagtuo. Sa site, kung ako balikon sa sinugdanan, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandunga giun sa nila pagkinabuhi ug pagpakamatay. Munang pista ka simba aron makabalo mo kinsa si San Agustin, kinsa si San Vicente, kinsa yung patron bro? Mother of Perpetual Health, makabalo mo ni Mama Mary. Para si San Vicente, makabalo mo kana San Vicente o inyo ng patron manamo na ngilngig kaayo na siya mo santos nga gitawag og miracle worker. Musulti na si San Vicente din madunggan siya dito sa Panabo. Muna siya ngilngig kaayo na siya. Si San Antonio po, si San Antonio by location, nagwali siya din tuwa po siya dito sa pika simbahan, na po siya dito muna by location San Antonio. So malang naigsunod nga nung magpista ta kay atong gihandom ang mga taong balaan nga atay ribulto nila kay hero man sila sa pagtuo. Mao na gisundog sa gobyerno. Si Dr. Rizal hero man sa gobyerno mo nang buhatan siya ribulto. Ang mga hero sa simbahan sa pagtuo gibuhatan nato na sila ribulto. Pero ang question na magina sa Bible na ang Ginoo nagpabuhat og ribulto ato sa mga igsoon ng Exodo 5:18 katong gigamit ni bro ato review nga ang Ginoo mismo nagpabuhat og ribulto. So kung basta ribulto Diyos pa mukawas na ang Diyos nagpabuhat og Diyos kaya nagpabuhat ba siya ribulto sa anghel unang tuon yun. Di kita magpadala sa mga sikta, no? Ay mini mangguna nga magtutulo ang mga pastor, no? Sorry yun, mini na siya. Ako ko limit, pero di ko moingon nga dili sila maluwas kay judgment pa na. Pero pagka magtutulo bahin sa kaluwasan, mini ginang pastor nga magtutulo. Exodo 25:18. Sa isig katumoy sa tako sa kahon paghimog duha ka kirubin nga bulawan. Unsa man ang kirubin? Ribulto na sa anghel. Kirubin nga bulawan. For example kini kirubin nga bulawan dili na nila daoton, ila na lang ng kawaton. Bulawan ko na. Pagkuton pa nimo na Diyos na kawatan na lang na. Bulawan. So mana sila mo ang Ginoo nagpabuhat sa ribulto nga bulawan. Kung anong mga tumamata sa ribulto kung magambuta kaya ang Diyos mismo nagpahayag na dito siya makikistorya sa mga Israelites sa tunga-tunga sa ribulto sa anghel. Namagina, basa lang yung Bible. Sige lang, anong tips sa lasto? Basa sa pulong sa Ginoo. Asa makikita ang Ginoo sa iyang katauhan kung makikistorya siya sa ribulto sa anghel. Exodo 25:22. Makikita ko kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Sa gingon sa Ginoo, makikita ko kanimo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Kung ginili pa ribulto, ano ang Diyos dito man siya kung basta ribulto, ginili pa sa Diyos, ano ang Diyos dito man siya makikistorya o makikita sa iyang katawan sa ribulto sa mga anghel? So, mga ang Exodo 23 na to sa 5 nga gigamit sa mga sikta, naghisgot ni sa ribulto nga ilhong Diyos o mo na gidili. Pero ribulto nga wala ilang Diyos, ribulto sa mga balaan sa Kinatsila Santos, balaan sa Kinatsila Santos na. Sa English, Holy. Sa Bisaya, balaan. Wala na gidili, pero ribulto nga imong ilhong Diyos, gidili na. Mo na giingon sa Exodo 23 na to sa 5 nga gigamit sa mga sikta. Ayaw pagbatulog laing Diyos gawas ka nako. So, kung ilhon mo ang ribulto nga Diyos, nagbato na kaglaing Diyos. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta. So ayaw pagbuhat kung imong ilhong Diyos. Ayaw pagyukmo sa bisan unsa Diyos di magsimba niini. Kaya ko ang Ginoo nga inyong Diyos o kabuguan ako. Silutan ko katong nagsalikoy kanako laki pangilang mga kaliwat hangtod sa ikatulog upat nga kaliwatan. So kung ang imong ilhon imong Diyos mo na ang Diyos. Unsa man ang Diyos nagrepresenta
gipresentar na og dili tinuod nga Dios. Mo nang Dios. Panagtarak-tarak ba dili tinuod nga tra. Now, nabala sa Bible unsa ang Diyos na 1 Corinto 8:8. Nagrepresenta nagbutang nga dili tinuod. Tuon yun sa basa. Tuon yun sa Biblia. Unsa gingon dinhi? Busa may tungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos. Nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Diyos. Mao na kung mila ka sa usa ka butang nga Diyos na nagrepresenta na og butang nga dili tinuod. Now, ngano natay crucifix gihulagway na ni sa Old Testament. Sa diyan ang Ginoo misilot sa iyang katawan gipadadaan niya og mga malalang mananap nga mga bitin gipamak sila og nangamatay. Unya nagampo sila nga tabangan sila sa Ginoo. Pero akong basahon para klaro. Números 21 6 ngadto sa 8. Unya ang Ginoo mipadala kanila mga bitin nga malala og gipamak ang mga tao og daghang mga tao sa Israel ang namatay. Og ang katawan nanuol kang Moses ug mingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moses alang sa mga tao. Og giingnan si Moses sa Ginoo paghimog bitin nga bronse ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang hipaakad bitin kung makakita niini dili mamatay. Dali mo na. Gisilutan sa Ginoo katawan gipapak niya bitin kay nagpakasala. Unya nahadlok sila mahurot, midangop sila ni Moses, si Moses nagpaglaban sa Ginoo pero unsay gingon sa Ginoo, paghimog bitin nga bronse ug ang makakita niini dili mamatay. Kung gidili pa si Ginoo ang ganun sa ribulto, anong gigamit man niya ang ribulto sa bitin, anong pag-ayo sa napakan og bitin? Pero mga isola ko pag ikuha ninyo, asa man na makita karon sa atong palibot ang tukon na dunay bitin. Kinsay nakabalo ninyo? Naana sa palibot, sa palengke, sa mga syudad, naana. Pero karon ang uban wa na magbutang, pero naagyapon nagbutang. Asa na makita? Sa mga butika. Bantay mo sa butika, dahil tukon na ana. Reseta sa doktor, tanawan ang gisulatan sa doktor, di ba na ay tikon, na ay ana. Unsa may gipasabutan na nila nga ang ilang gibaligya o ang gireseta sa doktor makaayo sa sakit. Nauna. Pero unsa pag ginabis? Maghisgot na sa crucifix. Nabas Bible, Juan 3:14. Atong sa mga igsoon. Mao na ang gipahayag dito nagulagway na daan sa crucifix. Atong basahon, Juan 3:14. Aron masabtan ninyo anong na crucifix. Ingon nga giisa ni Moses dito sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang sa tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Mao na. Ang makakita sa bitin maayo, pero ang nindot ang motuo ni Lord Jesus makasulod sa langit. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Muna'y giulagway sa New Testament sa ribulto sa bitin ang crucifix. Munang naatay crucifix. Gusto ba yun? Nanong magatubang mata sa ribulto kung nata sa tumbalay o nata sa simbahan kung magamputa? Kinaana sa balang kasumatan. Atong sa unang 2 hari 19:14. Salamat Lord. So sa makalimutan na ka. Nadili, atong basahon, nga ang katawan sa Diyos makatubang sila sa ribulto sa mga anghel. Anuman, nakabalo man sila nga nagpahayag na sa presensya sa Diyos. Atong basahon, 2 hari 19:14. Nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari
dali sa Syria ug iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo ug iya kining gihikyat sa tubangan sa Ginoo. Unya nagampo siya, o Ginoong Dios sa Israel nga anaa maglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Kay ang presensya ang kirubin na man ang Ginoo dito man makigsulti nila, mao nga dito na po sila magatubang sa kirubin kung magampo sila sa Ginoo. Ngano man unsa may dugang kay ang himaya sa Dios naa gihulagway diha sa kirubin. Ato basahon mga igsoon ang Sikiloy Bitres nga ang himaya sa Dios naa sa ribulto sa mga anghel. 3. Nining higayuna ang himaya sa Dios sa Israel nga diha sa kirubin mikayab ngadto sa pultahan sa balay. Mo nang magatubag tag ribulto sa mga balaan ang presensya sa Dios na diha. Balaan na. Kay kanang atong dagway ang mga ribulto nato sa simbahan, dagway pa na sa mga founder og sikta di gyud kumatuman. So mo na mga igsoon, na ano ang simbahan puno mga ribulto? Ato ba mga igsoon nga ang Dios mismo mo'y nagpahayag ana nga puno inyong simbahan og ribulto, kaya ninyo. Unsay giingon din Ezekiel 41:17. Nya ka. Ang bungbong sa templo dito sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Ilaliman mo ana ang bungbong sa templo dito sa sulod gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Kung dinili para no ang templo balay sa Dios na may larawan. Pero question, kinsa man gyud napuyo sa templo nga puno na batog ribulto? Atong basahon na ang Dios may napuyo sa templo. San Mateo 23:21 gingon din Dara. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya nini o sa Diyos nga nagpuyo dito. Wala ang simbahan balay sa Diyos ang tawag na ito, anak. So kung dili pa sa Diyos ang dibulto, ano ang iyang balay nga maong simbahan? Ipuno man niya ang daghang dibulto. So doon na ribulto nga ginili, doon na po yung ribulto nga gitugot. Ana na kasayon ang pagsabot mga ison. Ang ginili katong dili balaan. Ang gitugot katong mga ribulto sa mga balaan. Ang nagpuyo sa simbahan ng Diyos mao nga una ninyo niya wala gyud pare mo puyo sa simbahan. Asa ang pare matulog sa konbento. Di na sa simbahan kay ang Diyos na winaadiha. Mao na mga igsoon nga walay pare diha sa simbahan. Musulod lang siya mobisa. Pero matulog siya dito siya sa konbento kay ang simbahan balay na sa Diyos iyahan na. Mao nga mga igsoon. So kung hindi pa gibulto ano ang Diyos nagpabuhat magdagang ribulto, anong gipuno man ang iyang balay, alampuanan o simbahan o templo o mga ribulto? Muna nga mga pastor sa mga sikta, tungkol kay mini na nga mga magtutudlo, wa sila kamao. O niya, nakamao ang uban, pero dili mo tugaan sa ilang mga membro, kaya basig manghawa mo balik o katoliko. Mao na mga iso. So napay pangutana? Sa may pangutana niyo dyan, mga kalibong. Pangutana mo mga igsoon, may nang ang inyong pangutana ako matubag, kaya basig lang ako ipambit, wala na magsulod sa inyong kalibong. So ikaw mo sister, sa may pangutana ninyo? Ayaw mo kauna, wala kayo inyong pangutana masin mo na suban. Diya, kamu sister. Okay, ikaw sister. Ay lang pangutana, tagpila ng kilos litson. Joke lang. Sister, ano? Gumiti yan Hello, maayong hapon no. Ang akong pangutana, kanang lain sikta ba? Nganong panggubaon man jud nila ang atong mga ribulto? Sakit sa ato di ba? Kung isip Katolik ta. Nya, akong mo na akong pangutana, nganong ilang pangbuakon nya kitab sakitan ta. Ilang buakon kay dili man na nila kauban. Simple ra kayo. Dili man nila kauban ng mga tagiya sa maong ribulto niya. Mao nga ilan ang bukon. Pero ribulto pa sa pastor, ilan ang ipuson. Di man sila kauban. Wala, ang dili ni mo kauban, di nyo kaganahan na niyang naon. Buhat ang ribulto, pero di mo nang kauban, di mo nang ampingan. Kauban mo. Mao na ang mga sikta. Pero talawa mga sikta, talawa sa Iglesia ni Cristo sa Manila. Dako kay ribulto ni Felix Manalo. Kinsa nakantos sa Diliman, Quezon City. Dako kayo. Sa Balista, na ribulto silang founder si Lynn Suway.
Oh. Wala sila revolto di San Pedro, di man sila kauban. Wala sila revolto di Santa Maria, di man sila kauban. Ila pa ng bukod, ano man, kontra man nila ang mga balaan. Kaya kung tanaw na to sa istrikto, ang mga pasto, ang mga laing reliyon, kaaway man sila sa Ginoo. Basta butang nga balaan kontra man sa kaaway sa Ginoo. Munang ilang ginang hilabtan. Mugamit sila sa Bible nga pambukon, ang ilang ang ipabuak sa Old Testament mga Diyos, pero kung sa ilang ipabuak mga rebulto sa mga balaan o santos. So bukon nila ang rebulto sa mga santos, kay dili man sila kauban, kaaway man sila sa tag-iya sa rebulto nga ilang ibuak. Mana siya kanang practical na tubag. Pero ibasa naman nato sa Bible nga ang Diyos nagpabuhat yun o rebulto. Nga, presensya sa Diyos nagyod sa rebulto sa mga yan. So napay punta na? So may kalimog niyo diya, sister. Kaya basing masudla, magyan mo, pastor, bigong, ay, mauda ni tinuod. Impas na. Reliyon, makaluwas ba ang reliyon? Ako rin tinaw. Ang uban mayroon nga walay reliyon nga makaluwas. Mga igsoon satanism na nga pangunauna. Kay si Lord Jesus nasa reliyon. Ang dapat nilang isulti, walay sikta nga makaluwas kay wa man ay kwintang ilaha. Pero kung gamit sila word reliyon, dito na sila mahimong satanik. Na naman, si Lord Jesus na siya ay iyang reliyon. Ato ko sa 1 Timoteo 3:16. Ang reliyon makaluwas, dili ilang manluluwas. Na naman, dili kaluwason ni Lord Jesus o di ka mo pasakop sa iyang reliyon. No, na mong igsoon. 1 Timoteo 3:16. Nabay reliyon ang Ginoo o ang mga apostoles niyara. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Naliman mo ani. Unsa buhaton sa Ginoo sa tawo nga relihiyon? Patyon. Atong sahon ang sirak 41:8 na patyon ang walay relihiyon. Kung pasabot, itambok sa impyerno. Munang ayaw yun mo padala sa mga sikta. Sira 41:8. Diyara. Kamu sinilutan, kamu nga mga tao nga walay relihiyon na mibiya sa balaod sa labing halangdon na Diyos. So ang walay relihiyon, mo yung walay relihiyon makaluwas, patyon na sa Ginoo. Careful mga igsoon sa word makaluwas o sa word manluluwas. Ang relihiyon dili manluluwas, pero ang relihiyon makaluwas. Kay pinagi sa relihiyon nga gitukod ni Lord Jesus, iya kang luwason. Kay kung di ka mo pasakop sa relihiyon ni Lord Jesus, di ka niya luwason. Nabada sa Bible sa Marcos 15:16. Ang sikta di mo na kabahin sa gitukod ni Lord Jesus, so di sila luwason ni Lord Jesus. Gawas sa mga inosente nilang membro. Pero ang ilang mga membro nga nanay knowledge na nasa age of reason, niya magdumili pagtuon sa Christian religion, naroon may mawa nila nga Catholic Church ang tinuod, dili na sila luwason ni Lord Jesus. Nabada sa Bible Marcos 15:16. Mingon sa kanila, paglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isang yaw kini may balita ngadto sa mga tao, ang mutuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Kung saan ang bautismo, muna sa kinat sila sa Bisaya bunyag.